Sisimulan na ng Department of Labor and Employment ang investigasyon sa halos 100 BPO companies na nagpilit sa kanilang mga empleyadong pumasok sa trabaho sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Iniimbestigahan na ng Department of Labor and Employment ang 78 business process outsourcing o BPO companies na umano'y pinilit ang kanilang mga empleyado na mag-report sa trabaho sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nag-ugat ang hakbang sa reklamong inihain ng BPO Industry Employees Network o BIEN na nagsabing maraming manggagawa ang napilitang maglakad sa baha, magtrabaho sa gitna ng brownout at pinagbantaan ng sanction of forced leave kapag hindi pumasok. Batay sa DOLE, nagsimula ang investigasyon noong Nobyembre 10 matapos makatanggap ng opisyal na liham mula sa BIEN noong Nobyembre 9. Ang inisyal na 50 kumpanyang binanggit sa reklamo ay lumobo na sa 78 matapos ang karagdagang ulat mula sa iba't ibang rehiyon. Meron pong binabanggit na mga BPO companies na namemwersa daw pumasok o kaya ay pinagbabawalang umuwi ang ating mga manggagawa. At nagsagawa na po ng mga pagdinig at pagsisiyasat ang ating mga iba-ibang regional offices at hopefully po may address ng maayos at mapangalagaan po. Nangako rin ng ahensya na rerepasuhin ang Labor Advisory No. 17 Series of 2022 at aaralin ang mungkahing executive order na magbibigay ng hazard pay sa mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. Giit ng grupo, dapat ding masiguro ng DOLE na walang manggagawang mawawala ng sahod o mapaparusahan dahil piniling manatiling ligtas sa gitna ng bagyo. Kasabay nito, nanawagan ng BIEN na suspendihin ang on-site operation sa mga lugar na may storm signal o matinding pagbaha. Tiniyak naman ng DOLE na bubuo sila ng regional inspection teams na tututok sa mga reklamong ito at paigtingin pa ang occupational safety and health monitoring sa mga BPO site. Kung nagbibigay po ng extra malasakit ang mga manggagawa, dapat merong extra care din at pagbibigay ng karampatang benepisyo ang ating mga employers. No? Ang investigasyon ng DOLE ay inaasahang magtatakda ng bagong pamantayan pagdating sa kaligtasan ng manggagawa, lalo na sa mga industriya na patuloy na gumagana kahit sa gitna ng kalamidad. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.